Actually, sang-ayon po ako sa sinasabi niyo regarding po sa rundown ng mga drug testing sa mga public officials. At yun nga po, tulad ng sinabi niyo na mauuna po si PBBM na mag-drug test. Ganito lang po kasi ang sistema. Nung una po nandun po kayo kay PBBM as spokesperson, may nakikita na po ba kayong pagkilos sa ginagawa ni PBBM? Kasi binabagsagan po na ngayon po sa social media si PBBM as ang bangag. At yung mga naglalaro daw, minsan gumagamit pa mismo sa Malacanang. Ito po ba totoo po ba sa pandinig po ito? Kayo na po ang parang sumagot dito. I have to admit, I have defended him many times regarding this issue. At ako rin ang nagpakita nung kanyang negative drug test way back November of 2021. Ako nagdala sa PIDEA, ako nagdala sa NBI, ako nagdala sa PNP, sa tanggapan ng Chief of PNP. Ako yun. Naniniwala ako sa resultang pinakita niya. At hindi rin naman birhen ang aking pandinig sa mga kwentuhang ganyan. But to be fair to him, I've said this many times, hindi ko siya nakitang gumamit. Hindi. Patuloy kong naririnig ang kwento kahit kayo hanggang ngayon. At ako nasisisi din. Dahil baka daw nagpresenta ako ng peking resulta ng kanyang drug test. Ako daw ay bahagi ng cover-up. Ako daw ay alam ko na hindi totoo yun, pinakita ko pa. Kaya nga ang aking stand at panawagan dyan, once and for all, para matapos na yan at makumbinsi din ako na totoo yung aking ipinakita, why don't he undertake an open, fair, transparent, and credible hair follicle test? Dahil yung panawagan na yan, all sectors, ang dami na eh. At kung ano-ano na rin ang pangungutya, panginsulto, at kung ano-ano ang aligasyon at akusasyon na binibigay sa kanya eh. So as a citizen, as a Filipino, I feel, once and for all, ikaw naman ang halal na Pangulo, leadership by example, di undergo a medical examination. At pagka nakita mong negatibo ka, ipakita mo. Harapin mo lahat ng nag-akusa sa'yo. O ito ako, ano ka? Negative ako. Kainin mo lahat ang binintang mo sa akin. Yun, ganun kasimple. Hindi dapat ito pag nagmumulan ng napakahabang diskurso. Subalit, sumagot naman siya, ayaw niya. Di wala tayong magagawa doon. Bahala na ang sambayan ng Pilipino to formulate your own opinion or interpretation of his refusal to undergo or undertake. But mine is, ako nagpakita eh. Sinisingil din ako ng marami. And kung pwede lang ako magpatest, di ako magpapatest. But hindi naman akong issue eh. Hindi naman akong issue eh. Ang issue is, pinakitaan ko kayo ng resulta niya na negatibo. At hindi naniniwala ang karamihan. Kaya sinisisi ako na nagpakita daw ako ng peke o nalalaman kong peke. No. Hindi peke yun sa pagkakaalam ko. So, hindi na natin pwedeng balikan eh. Tapos na yun, 2021 pa yun eh. O di present day tayo, yun ang aking paninindigan. Okay, maraming salamat, Attorney. We still have two questions. Dito kayo po yung next magtatanong. Please introduce yourself po para makilala. Paalam lang po sa question ni Sir kasi yung tinukoy niya is about sa Senate, yung accountability ng Senate. Yung how about sa Congress? Kasi yung lumalabas basta certification by audit by certification ata na pag certify nila okay yung pinastos nila kahit walang resibo, okay na yun. Dahil sa may isang batas na ginawa ni yung senador yun na pwede na yun. So, will you agree with that? Will you continue on that kind of No. Basura na yung concurrent resolution number 10, kalabuhan yun. The intention was good when it was instituted to fast track yung releases ng pondo para naman hindi na de-delay din yung aksyon ng mga mambabatas. Tama yung layunin, pero inabuso. Present day tayo, inabuso at patuloy na inaabuso. So tanggalin na yan, at sumunod tayo sa tamang accounting procedure, hayaan natin ang Commission on Audit to do its job.
Ang trabaho ng mga babatas ay gumalangkas ng batas. At hindi nila trabaho mag-audit. Trabaho yan ng Commission on Audit. Huwag nating nakawin pati trabaho ng Commission on Audit. Ninanakot na nga yung pera nating mga Pilipino. Pati ba naman trabaho ng isang Constitutional Commission na nakawin pa ng mga tiwaling mga babatas. Okay. Salamat, attorney. So, meron pa po dito, attorney. Hello, good afternoon, Attorney Vic Rodriguez. Good afternoon, sir. Gwapo ka pala. Parang duda ho kayo. Gwapo sa labas, sa loob. Kaya, hindi ako magbibigay ng question. Kaya lang, bilang isang concerned Filipino citizen, meron akong isasuggest sa'yo, sir, kasi tatakbo ka bilang isang membro ng Upper House. May problema kasi sa demokrasi. Laging sinasabi ng mga magagaling na tao na pinaka-the best na form of government ay demokrasi. Pero sa totoo, ang result, democracy. Actually, yung word na democracy, galing yan sa Lichavi Dynasty. Ginagawa yan sa India. To eat, live, to eat, exploit insects, ang ibig sabihin yun. Ngayon, ang loopholes ng demokrasi, focus tayo sa Pilipinas. Una, yung application ng tinatawag na compartmentalized democracy hindi nangyayari. Kasi ang powerful dito yung executive. Siya ang pumipili ng mga kabinete, siya ang pumipili ng justice, chief justice, siya ang pumipili ng mga leader ng PNP at saka sa Armed Forces of the Philippines. So siya ang powerful. Walang power yung legislative, walang power yung judiciary. So saan yung fair doon? Yung tinatawag na fair leadership among these three compartmentalized democracy, wala doon. Pagdating naman sa economic distribution of wealth, ang kumikita dito yung mga kapitalista. Why? Because yung itong mga super capitalist, sila lang ang nagmamanage sa mga key industry. So ang nangyayari dyan, yung kayamanan, yung pira na na-degenerate sa malalaking negosyo, ang kumikita lang itong mga mayayaman talaga. So, dapat ang solusyon dyan, sir, kailangan yung tinatawag na decentralized economy. So, para ma-implement yan, siguro alam mo to, pero just to remind yung everybody, kailangan yung autonomous or federal state. Kaya nung tumakbo si Duterte, wow, grabe. Kaming pro-federal, pro-autonomous, ang ganda ng pakiramdam. Pero naudlot, hindi natuloy. Kaya kung maaari, sir, gawin natin ang kakayahan natin para magiging number 1 ka sa Senado o number 2, number 3. At tulungan mo kami taga Cordillera para maging autonomous ang Cordillera at magiging model ito sa entire Philippines. Kasi hindi lang Cordillera dapat ang mag-autonomous. Lahat ng mga region, pag nakita nila na very highly developed, very progressive ang isang state, susunod lahat yan. Kasi ang autonomous talaga nag-i-expand yan eh. Pwedeng ang Region 1, Region 2, sasama sa Cordillera. Pag nakita nila na ang Cordillera ay magiging very successful na autonomous, ganun yun ang eventuality noon. Ngayon, ito naman sa pagpili ng leader, ito masakit kasi maaaring ikaw, you are so qualified, very qualified na mag-lead ng Pilipino. Kaya lang, dahil sa immorality, walang core values ang constitution natin, hindi napipili ang tamang maglilid sa atin. Kaya ako, sorry to tell, yung presidente, ngayon, hindi ko presidente yan. Ang presidente ko dapat moralis. Dapat meron siyang righteousness sa buhay. Kailangan mamapping yung mga leader kung totoong leader yan o hindi. Kasi kami dito sa Cordillera, meron kaming culture, lalo kaming mga tribo ng mga Kankanangay. Hindi ka pwedeng maging leader kung hindi ka dadaan sa morality selection. So, ang kailan mo ito,
Attorney, medyo mahirap to kasi yung solution dito yung Selecto Electoral College eh. Kailangan, before na mag-apply ka na magiging leader, yun nga, dadaan ka sa morality check. Para mangyari yan, kailangan mayroon tinatawag na School of Morality Academy training. Doon pa lang mati-check yung personality mo. Hindi lang sa academic ka magaling. Doon sa leadership. Halimbawa, madali kang magalit, hindi ka napapasa. Madali kang magtampo, hindi ka papasa. Tribalistic ka, hindi ka papasa. Kailangan universal ang pakiramdam mo. Kailangan ganun ang attitude, mentality. So yun dapat ang, kung sakali, hindi lang sakali, 100% magiging senator ka na namin. Magandang issue talaga yung parliamentary or federal form of government. Yung kay Pangulong Duterte, yung kanyang termino at pamumuno, it was interrupted because of the pandemic. He essentially served 17-18, nananalo siya 2016. Kasi noong 2020, halos 3 taon lang naging normal yung kanyang presidency sapagkat binisita tayo ng pandemya. Pagpasok ng Marso ng 2020, nag-iba na. Hindi lang yung atin, buong mundo because of COVID-19. And maybe hindi pa nagtatagpo yung panahon na may sulong yung federal form of government. Now, present day, I do not even encourage even you, sir, for due respect to you. Not now. Not under this administration. We should not let them open the institution. Ang puso, damdamin ng mga yan ay hindi para sa Pilipino. Hindi para sa ating bansa. Huwag na huwag tayong pumayag na pakialaman nila sa kanilang panahon at panunungkulan ang ating saligang batas. Iba ang gagawin niyan. Iba ang balak niyan. Let's wait for the right time, but I agree with you 101%. It is time to revisit our Constitution. Our Constitution is far from being perfect. Many provisions are needed or needs to be amended, revised, or even repealed. Pero wag ngayon. Hindi ngayon ang panahon. Hindi sila pwedeng pagkatiwalaan. Kayo na rin ang nagsabi. Hindi mo siya pinili bilang Pangulo. Dahil bagsak ang kanyang pagkatao sa pananaw mundo. So huwag natin pakialaman ngayon. At well, yung pangarap ninyo, pareho naman po tayong lahat. Makita umunlad yung Pilipinas. Hindi pwedeng ganito lang tayo. Magagaling ang Pilipino. Pinagsasamantalahan tayo ng mga magbubudol sa gobyerno. Labanan natin. Labanan natin. And we have a golden opportunity. A golden opportunity this May 12, 2025. Let's use it properly. Let's not lose the moment. Let's not lose the opportunity. Let's not lose this chance na baguhin ang ating bansa sa pamamagitan ng balota. Thank you po.